Magandang umaga sa lahat. Ako po si Thea, and I will be the one who will share our tithes and offering, or what we call here in SNJ, Rich Generosity. So before we discuss yung ating appointed Bible verse for this Sunday morning, discuss muna po natin ano ibig sabihin ng tithes and ng offering. So when we say tithes, that's the 10% of what we earn in a month. Yung 10% na kinikita natin dun sa buwan na yun, binibigay natin sa Panginoon. So according in the book of Malachi, we are ought to give the 10% to the Lord. Now, let me emphasize na if you know SNJ is your home church, then give your tithes to SNJ. But if SNJ is not your home church, then you give your tithes to the home church that you usually go to during your Sabbath or during Sundays po. Now, if you have any questions in regards about the home church, maaari pong lapitan ang ating mga kapatiran na maaaring kasama nyo po if you are with someone in a house or sa isang hub po na kung saan nag-gather po kayo manood ng Sunday service, or you can pop up a message in our SNJ page to ask further questions about what is a home church and what is it all about. Now, dako po tayo sa ibig sabihin ng offering. Pag offering po, ayun po yung ninanais ng iyong puso or ano kino-convict sa iyo ng Panginoon na ibigay sa Kanya. Now, that's the remaining 90% of what you earn in a month. So, I'm not saying na 90% ibigay nyo, pero kung ano man ang natitira sa 90% nyo po, yun po yung ibibigay nyo sa Panginoon. Now, I would like to share a simple Bible verse that the Lord has led me to share for this morning. So, it is in the book of Proverbs, chapter 11, verse 25, NIV version. Basahin po natin together habang nandyan po kayo sa inyong upuan at nakikinig. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So, share ko lang po yung testimony ko recently in terms of yung kinikita ko, no? Um, Before, when I used to work sa Pilipinas as a teacher, uh, hindi gano'n kalaki yung kinikita ko. And during that time, for a moment, and naging ano siya, progressive po, no? Nakalimutan ko magbigay sa Panginoon just because of what I see in my bank account na sobrang maliit na lang natitira. At nakakalimutan ko na, in the first place, si Lord naman po yung nagbigay ng aking trabaho po nung time na yun. So, few months after, a miracle happened. Tapos nakapunta po ako ng NC at naging ano po ako dito, teacher. So currently yung profession ko ay ECE teacher sa isang daycare po dito. Yung kinikita ko before when I was teaching in the Philippines, higit pa sa doble na kinikita ko dito sa New Zealand. And one of the things na sobrang papasalamat ko sa Panginoon is yung I am able to work at kumikita ako. And yung current situation po kasi namin, um, nagbibigay ako currently sa Pilipinas ng pera sa aking anak dyan. So, dahil naalala ko or pinaalala sa akin ng Panginoon na dapat nga binagbibigay tayo, 'pag natuto kasi tayo magbigay, natuto tayo maging generous sa Panginoon, natuto tayo na, ay oo nga pala, um, part siya ng sinasabi sa Bible na dapat talaga nagbibigay tayo ng tithes and offering. Hinuhulman ng Panginoon yung puso mo na maging generous at mas makikita mo yung, um, mga bagay na you would want to put your money in, gets niyo ako? Yung alam mo na hindi mo na malalagay yung pera mo sa mga bagay na hindi naman makakapag-add sa iyong buhay. You are able to, think more of what can you do with your money to help out people. Mas naiisip mo na ano yung mga bagay na dapat mong bilhin at mas naa-assess mo kung kailangan mo ba 'tong bilhin. Kasi tinuturuan ka in your tithes and offering when you give it diligently every month sa Panginoon. Not only you will prosper for being generous, pero kundi tinuturuan ka ng Panginoon na paano magkaroon ng financial stability sa buhay mo. So, in the case na I am giving money sa aking anak diyan sa Pilipinas, miraculously 'pag tinitingnan ko yung, paycheck ko kada cut off, kahit malaki man yung binibigay ko sa Pilipinas for my kid, meron pa rin talagang natitira dun sa loob ng bank account ko. And
aside doon kasi nagbibigay din po ako dito sa bahay. Tumutulong po ako sa pagbayad ba ng mga utilities po namin. So, even in the midst of that, na marami akong bayarin na ginagawa as an adult here, as a parent, um, the Lord has shown proof na kapag naging generous ka talaga sa Kanya, natuto kang maging generous, natuto kang mag-tithes and offering. Hindi mo mararamdaman yung petsa at peligro nga, and what we call sa Pilipinas. So, dahil diyan po, I hope that the Lord has touched your heart today na maalala, ay oo nga pala. For the believers today, bigay niyo yung tithes and offering niyo. And when you learn to give sa Lord, sunod-sunod na po yan. So, ito pong ating details for our tithes and offering. So, you may give it online, via online transfer. High-tech na po tayo. So, you can go through GCash or Maya, 0917-528-1069 through Miss Claribel Abiera. Or if you want to do bank account transfer through BDO, we have 004-9044-0207 for Mrs. Claribel Castro. So dahil dyan, pray na po tayo for our tithes and offering, for our rich generosity. Panginoon, salamat po sa umagang ito, and thank you for the people who are listening to this message. Pray, Lord, that through the Bible verse from the book of Proverbs, I pray na matouch mo po yung hearts ng bawat Kristiyano na nakikinig nito, whether they are in Facebook, YouTube, sa Zoom po, o sa kanilang bahay na nakikinig nito ngayon. Pray, Lord, na maalala po namin na it is important to give. It is important to fulfill yung responsibility namin na tithes po bilang isang believer. And when we learn to give sa iyo, hinuhulma nyo yung puso namin na maging mapagbigay. At hindi na namin maiisip yung concept ng nagiging madamo po kami. Pagkus po, Panginoon, tinuturo mo po kami maging generous in all aspects. And in the blessing of the Panginoon, napakita mo sa amin na hindi na nagkukulang yung mga kailangan ko, mga needs ko na. May you bless the rest of the message for this morning, Panginoon, and may you continue to bless everyone who are listening. In Jesus' name, amen.